Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, dalawa yung ating pag-uusapan ngayon. Una nating pag-uusapan ay itong si Pura Loca Viga, no? May bago na namang sablay na birit ito. Pag-usapan natin 'yan. Pangalawa nating pag-usapan nabasa ko sa newsfeed, no? Yung nag-scroll lang ako sa Facebook. Ito ngang si Franz Castro laging tinitira itong DepEd Secretary at Office of the Vice President, si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ko talaga maintindihan bakit ang init niya dito sa kay yung mga ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte. Yan, pag-usapan natin yan at ating susuplakin natin itong mga pasaway ito sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Maraming ma-update at makarinig sa ating mga mahalagang balita. Okay? Like and share na kayo guys sa Donmar TV. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So follow and subscribe na sa Donmar TV. At itong Overdose Coffee sa mga audience ko sa Dumaguete, you can visit Overdose Dumaguete near Philtrust Bank, no, sa Silliman Avenue, Dumaguete City. Okay? I-try nyo yung hot at cold coffee nila, masarap. At yung meron din silang mga cakes rin. Okay? Just try it. Recommended ko yan. Okay. So, itong si Pura Loca Viga ang ating unang pag-usapan. No? Ito yung sinabi niya merong mga cities like Manila City, itong Manila, itong Negros Occidental, na nag-declare na ng persona ng grata dito kay Pura Loca Viga, no? Ano ba ang persona ng grata? Ibig sabihin, you are not welcome, no? Sa madaling salita, no, ating i-simplify yung meaning, parang hindi ka welcome sa isang lugar, no, dahil sa isang bagay na kamalian na ginawa mo. Okay? Naalam naman natin kung ano yung ginawa ni Pura Loca Viga. Alam nyo yan lahat. Kung ano ang kanyang ginagawa. Di ba? Kung ano ang kanyang ginawa, binastos yung ating yung ama namin, no? Di ba? I don't want to mention that one because maraming nababastusan dun sa ginagawa niya. Di ba? So ito yung sinabi niya. Ito yung birit niya na unti-unti niyang nalaman na meron ng mga lugar na ayaw na sa kanya. Okay? Nag-declare na ng persona ng grata. So ito yung rebuttal niya. Tell me exactly what I did wrong. Wow. Yan ang sabi niya. Tell me exactly what I did wrong. Hindi mo alam na malaki yung pagkakamali mo? Sabi pa niya, I'm open for a dialogue. And yet, cities like Manila, itong Bacolod, Negros Occidental have been declaring persona non grata without even knowing me or understanding the intent of the performance. Drag is art. You judge me yet you don't know me. Oh. Pura Loca Viga. Deserve mo. Huh? What you get right now, deserve mo yan sa ginawa mo. Sabi mo dito na without even knowing me. Oh, lahat ng tao nakakita doon sa ginagawa mo. Hindi nila nagugustuhan. Oh, kung wala silang kung sabi mo wala silang pakialam sa iyo na ginawa mo 'yon, wag kang makialam rin if persona ng grata ka. 'Di ba? Para fair. Okay? Yung performance mo, alam mong maraming hindi magugustuhan yan, ginawa mo pa. Akala ko, aamin ka. Ako pa sa iyo, mag-sorry ka na lang. Pero I think hindi siya magsusorry dahil sa tingin niya tama siya. Di ba? Hindi ka namin ginajudge. Hindi ka ginajudge ng tao. Hindi lang nila nagugustuhan yung ginagawa mo. O kaya ka nagpersona ng grata.
huwag ka ring makialam sa kanila kasi hindi ka pakikialaman. Okay? You deserve what you get. Yung mga komentaryo dyan sa social media tungkol sa iyo, tanggapin mo. Kasi, tinanggap rin ng taong bayan yung ginawa mo. Nabasto sila. Yun lang. Okay? Comment, react kayo dyan. Anong masasabi nyo dito kay Pura Loca Vega? Punta tayo sa pangalawa nating pag-uusapan. Ito ngang itong si i-erase ko muna itong si Pura Loca Vega. Itong si Franz Castro. Tinitira niya lagi yung Office of the Vice President at yung DepEd na budget, no? Alam naman natin, sinagot na ito ni Vice President Inday Sara Duterte, no? Transparent siya. Yung sa COA, pinag-explain na yan ni VP Sara at yung COA nagsalita na tungkol dyan, no? Kaya walang lusot itong si Franz Castro dito. Pero hindi ko lang maintindihan bakit lagi niyang tinitira. May bago kasi siyang birit dito kay Vice President Sara na alam naman natin diyan sa nangyari ngayon sa Ayungin, no? Sa Ayungin Shoal na yan sa BRP Sierra Madre. Ewan ko ba, no? Naglabas na naman sa newsfeed, may sinabi itong si Franz Castro na yung budget raw ng Office of the Vice President at yung sa DepEd, no? Gusto niyang sana raw na ilipat na lang yung malaking budget raw kay VP Sara papunta sa mga Coast Guard sa Ayungin, yung nangyari doon. Doon na lang sana raw yung ibigay yung budget. Alam mo, Franz Castro, wala sa hulog yung mga tira mo. Yung issue ng sa Ayungin Shoal ng Coast Guard at yung China's vessel na yun, doon rin, Coast Guard rin, doon kayo mag-focus sa issue na yun. Huwag mong i-relate, huwag mong i-link kay VP Sara. Kung galit ka sa kanya, hindi ka na paniniwalaan ng taong bayan dyan. Dahil lahat na lang ng issue ng Pilipinas, inilink mo dito kay VP Sara. Now, ang tanong, bakit ang laki ng galit dito ng babaeng ito kay VP Sara? Insecure. Insecure siguro ito. Itong si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang programa, narinig ko, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor ang nagsabi dito sa YouTube channel ng JAR, no? JAR, DZAR. Narinig ko, meron pa silang channel aside from the SMNI. Narinig ko, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy na alam mo ba, Franz Castro, na binigyan mo pansin yung pagtira na pagbomba ng tubig sa mga Coast Guard natin, no? Binumbahan ng mga taga China yung Coast Guard natin, tubig. Ngayon, gusto mong ilipat yung budget kay VP Sara. Anong gusto mo? Anong ibig sabihin mo doon? Sagot ka. Bakit gusto mong ilipat yung budget ni VP Sara dyan? May nakalaang budget dyan. May nakalaang budget dyan sa mga Coast Guard na yan. Pinagtripan mo talaga. Sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, bakit pinag-initan mo yung pagtira ng tubig ng China? Hindi nga nagsalita yung taong bayan na yung mga kaalyado mo raw, sabi ito ni Pastor Apollo Kibuloy, yung mga kaalyado mo raw, hindi tubig yung tinitira. Kayong mga taong bayan, alam nyo na anong ibig sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy. Anong tinitira nila instead of water? Pulbura. Yan ang ibig sabihin ni Pastor Apollo Kibuloy. Buti nga yung China, tubig yung binobomba nila against sa atin. 'Di ba? Sa China, sa Coast Guard natin. Yung mga kaalyado mo, anong tinitira? Tanong lang yan ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi din galing sa akin, ha? So, ikaw, Franz Castro,
bago ka tumira dito sa mga banat mo kay VP Sara, mag-isip-isip ka. Kasi wala sa hulog yung mga komentaryo mo eh. Bakit mo i-link yung problema na yan? Ha? Wala kinalaman si VP Sara dyan. May focus siya sa kanyang pagiging Office of the Vice President at saka sa DepEd. Okay? Oh, hintay ka na ma-assign siya sa tungkol diyan sa mga problema diyan sa West Philippine Sea. Hintay ka. Tsaka mo titirahin. 'Di ba? Ganito kasi yung mga banat ng mga taong wala nang ikabanat ba? Na hahanapan ka na lang ng butas, hahanapan ka ng mali, no? Para lang makatira. Kasi yung banat tira ni VP Sara sa iyo, maselan lang, no? Yung banat ni VP Sara sa iyo, konti lamang pero pasok sa banga. Lagi ka kasing napahiya kay VP Sara. Kaya ikaw, wala kang maibanat sa kanya, ganyan ang gagawin mo. Diba? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating issue na ito. No? Hindi tayo nagmamagaling dito, opinion lang natin ito at reaction sa mga balita. Okay? Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Magre-reply tayo sa mga magandang argumento. Okay? Guys, i-like, i-share itong video na to para kakalat sa taong bayan. I-subscribe, i-follow. Please subscribe, please follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.